So yan, magandang umaga po, Ma'am Teresa. Si Bombo Kier Liado po ito from Bombo Radio Naga. Welcome to our program. Bati muna kayo, ma'am, sa atin pong mga listeners and viewers. Go ahead, Ma'am Teresa. Ayun po. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, mga viewers, listeners ng Bombo Radio Naga. Ako si Teresa Banico, nagpapa-interview kay Sir Kier ng Bombo Radio Naga. Alright. Eto ma'am, para alam namin, alam din ng ating mga audience, ano po ba ang inyong trabaho dyan ngayon sa Dubai? And ilang taon na po kayo dyan sa Dubai, Ma'am Teresa? On-call cleaners po ako dito, sir, sa Dubai. Bali, magto 2 months pa lang po. November 22 po ako pumunta dito. Alright, alright. Ngayon ma'am, malaman namin, ano po ang inyong concern, Ma'am Teresa? Ang concern ko lang po, sir, yung tungkol po doon sa sa Kosovo po. Dati po akong nagtatrabaho doon. Tapos nagbakasyon po ako ng Pilipinas noong May 30, 2025. Hindi po ako nakabalik sa kasamaang palad dahil po sa DMW. Kaya galit po ako diyan, sir, sa DMW kasi hindi po nila ako binigyan ng OAC. Lahat ginawa ko, nilakad ko lahat, kumpleto naman ako ng papel, ng documents, na requirements para sa OAC. Pero hindi nila talaga ako binigyan. Kaya hindi ako nakabalik sa trabaho ko. Yun Oh, ang dahilan kung bakit nag-apply ulit ako ng bagong trabaho. Ito na nga yung Dubai. alright. Eto ma'am, para sa kaalaman po ng ating audience, para sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung OEC? Ano po ba yung meaning nun? And para saan po yun, Ma'am Teresa? Overseas Employment Certificate. Yun po ay, kung wala ka po noon, di ka makakabalik talaga. Yun po ang pinaka-requirements po sa aming mga OFW na nagbabakasyon sa Pilipinas. Alright. Bakit daw hindi kayo binigyan ng DMW itong OEC na napaka-importante nito ma'am para makabalik kayo sa Kosovo? Bakit daw hindi kayo binigyan ito, Ma'am Teresa? Ang reason po ng DMW ay ang DFA daw po ay hindi nag-allowed ng papunta doon, pabalik doon, papunta or pabalik doon kasi hindi pa daw recognized country ang Kosovo. Pero base naman po sa yung ibang mga umuwi, nakabalik naman po sila. Hindi lang naman po ako ang umuwi. Marami po kaming umuwi. Kaya naguguluhan po ako sa sistema nila na gano'n na hindi sila nagpapabalik ng Kosovo. Kasi kasalukuyan nga yung REMS na in-interview nyo, umuwi po siya ngayon. O makakabalik na naman ulit yon. Yun lang po ang reklamo ko sa DMW. Dapat napaka-unfair po nila. Unfair po sila, sir, kasi tinanggalan nila ako ng trabaho. Tapos yun, nag-apply ako ulit, naggumastos ulit. Ang isa pa, pinangakuan nila ako ng yung financial assistance kasi nga hindi na ako nakabalik. Hanggang nakapunta na lang ako ng Dubai, wala pa rin. Hindi naman nila binigay ang financial assistance na sinasabi nila. Alright. Opo, opo. Eto ma'am, yung puntahan natin yung itong financial assistance. Nako, isa rin ito sa parang reklamo nyo po. Sino raw ma'am ang magbibigay sa inyo ng financial assistance, Ma'am Teresa? Yung action fund po sa DMW mismo. Sa office po ng DMW sa Manila, sa NCR. Nagpasa po kami doon ng mga requirements kasi yun ang pinagawa nila sa akin. Pero wala naman pong binigay na financial assistance. Wala naman silang action, walang action po. Alright. So, hindi talaga po kayo binigyan, ano? Pero pinalo up nyo, ma'am? Pinalo up nyo po ba yung sinasabi ninyong financial assistance, Ma'am Teresa? Pinalo up ko ng pinalo up kasi po may mga contact na po ako sa kanila yung
yung mga undersecretary po diyan sa DMW. Tapos pinupuntahan every time na lumuluwas ako ng Maynila para mag-ano ng application ko papunta dito sa Dubai. Pinupuntahan ko rin po yung DMW. Pina-follow up ko yung financial assistance na ibibigay nila sa akin kasi nga hindi nila ako pinabalik ng Kosovo. Wala pa rin, wala naman. Approve na daw yun pero wala naman silang naibigay. Walang Opo. binigay. Alright, opo. So ito ma'am, pinalo up po ninyo yung DMW. Ano pong reply nila o ano pong sabi nila, Ma'am Teresa? Magantay ang sabi nila, wait ko lang daw po yung tawag nila. Hanggang wala na, hindi na yun makatawag kasi wala na ako doon. Alright, ito malaman namin Ma'am Teresa dahil yun nga umaasa kayo dito sa financial assistance. Malaman namin kailan pa po kayo ma'am nagpasa ng mga requirements? O kailan pa po kayo pinangakuan na tatawagan para dito nga po sa financial assistance na ito, Ma'am Teresa? July pa po ako nagpasa ng requirements. Yan. July pa po yun, sir. July 2025. Opo. Wala po, wala. Matagal kaya nga po, wala, 6 months akong na-stuck dyan sa Pilipinas dahil sa kanila. Pero wala silang basta imbis na maganda yung trabaho ko, tinanggal nila yung trabaho ko. Tinanggal nila ako ng magandang trabaho. Alright. Ito malaman namin, ma'am. Ano po ba yung trabaho ninyo dati sa Kosovo, Ma'am Teresa? Nani po ako doon, sir. Mm. Actually nga, yung amo ko, inaantay ako eh. Pero ngayon, wala na kasi expire na yung work permit ko doon nung December 31, 2025. Kaya hindi na, wala na akong pag-asang makabalik doon. Pwede mag-apply ulit. Alright. Yung sinasabi nyo ma'am kanina, nakakilala nyo o kaibigan po ninyo na nagtatrabaho din sa Kosovo, tapos umuwi, nakabalik na ng Kosovo. Naikwento nyo po ba o na-share nyo po ba ito dito sa mga officer ng DMW? Ma'am Teresa, na, uy, bakit naman yung kaibigan ko, yung kakilala ko, nakabalik sa Kosovo, bakit ako hindi? Nasabi nyo ba yan, Ma'am Teresa? Naikwento ko po, sir, lahat. Yung mga nakabalik. Opo. Pati mga pangalan. Nakita naman nila sa system. Nung pumunta ko doon, sabi ko, bakit itong tao na to, nakabalik ito ng Kosovo? Hindi nyo hindi nyo hinarang. Sabi nung pinaka-head doon, yung head officer sa processing division ng OAC, bahala sila sa buhay nila. Yung nagbigay daw ng OAC doon sa nakabalik na yon, problema daw nila yon. Eh, sabi ko, anong bahala sila? Kayong main office ang ang nagdedesisyon yan. Wala, ayaw talaga po nila akong bigyan. Ganun lang po yun. Lang talaga. As in, ayaw nila magbigay. Kasi sabi po sa akin sa DFA, kasi nilakad ko rin yun sa DFA. Kasi ang ginagawa po nilang reason ay ang DFA daw. Ang DFA ay hindi nag-aalaw ng pabalik ng Kosovo. Di pinuntahan ko yung DFA. Ang sabi naman ng DFA, wala kaming advisory na ganyan sa DMW. So, ang DMW, ang ayaw talaga magbigay ng OAC. Nandito po, lahat ng email nakasave yan dito kasi, ang DMW talaga may problema. Ayaw nila talaga magbigay ng Overseas Employment Certificate pabalik ng Kosovo. Kaya yung mga umuwi ngayon, marami ang umuwi ngayon kasi December na. Nung December, marami ang umuwi ngayon. Makakabalik na, pag may nakabalik na naman doon, ayun, katunayan lang na kami lang sa totoo lang, dalawa kami hindi nakabalik, sir. Dalawa lang talaga kami hindi nakabalik. Kami lang dalawa ang pinagtuunan nila ng pansin. Alright, opo. So, malinawan lang natin, ma'am, bilang paglilinaw, yung mga nakabalik po ng Kosovo, kasali yung mga kaibigan nyo po, mga kakilala nyo, binigyan po sila ng OEC o Overseas Employment Certificate. Tama, ma'am? Opo, nabigyan.
Yung ano, nabigyan po sila, may copy pa nga ako ng OAC nila na ipinakita ko doon sa main office. Sabi ko, ito, bakit ito may OAC? Nakabalik ito. Tiningnan nila, galing province yung OAC nila. Galing sa regional offices. Kaya siguro daw hindi pa na-advisean yung probinsya nila na hindi pwede magbigay ng OAC. Opo. Alright, alright. Eto ma'am, balikan ko yung sinabi ng DMW kanina na kwento nyo, ano, na sinabi nila na bahala sila sa buhay nila. As in, yun lang talaga ma'am yung kanilang reason? Kasi hindi naman ma'am makakaalis yung mga yun kung haharangin din nila tulad ng ginawa po nila sa'yo. Pero bakit ganun ma'am yung kanilang ano, yung kanilang reaction na bahala sila sa buhay nila? As in, yun lang talaga ma'am? Yung kanila pong reason, Ma'am Teresa? Yun lang po ang reason nila. Ayaw nila talaga magbigay. Hindi daw talaga pwede. Yun lang po ang reason nila. Kasi daw, wala daw embassy doon. Sino daw ang puprotekta sa amin doon? Sabi ko, bakit ang dami naming Pilipino doon? Tapos may mga nakabalik naman. Dati naman walang ganyan eh. Yung mga nagbabakasyon, nakakabalik. Siguro ang iniisip ko ay, wala kasi silang income na yung mga Pilipino doon sa Kosovo, wala silang income kasi nga walang Philippine Embassy doon. Alright. Ito ma'am, walang embassy sa Kosovo. Kung wala pong embassy dyan po sa Kosovo, saan po kayo lumalapit pag mayroon po kayong kailangan, meron kayong hinaing, in terms of foreign affairs, Ma'am Teresa? Pero may ano naman siya eh. Pwede kami doon sa malapit na country doon, yung Albania po. Yun po, Philippine Embassy po doon. Yun ang malapit sa Kosovo. Pero ayaw pa rin nila, ayaw nila magbigay ng ano pa dyan yung pinaka-head po ng processing division. Clark po yung pangalan niya. Pinagsalitaan pa ako niya ng di maganda. Sabi ko, sir, paano yan? Kung hindi mo ako bibigyan ng OAC, mawawalan akong trabaho. Sabi ma'am. Matatambay ako dito sa Pilipinas. Sabi ko, paano yan yung mga anak ko na sinusuportahan ko sa pag-aaral? Sabi niya, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung mawalan ka ng trabaho. Basta hindi kami magbibigay ng OAC. Grabe naman. Opo, talaga, kaya galit po talaga ako sa kanya. Kasi wala siyang, sabi ko, 13 years naman akong OFW dati. Ito lang talagang Kosovo, hindi ako nakabalik. Hindi ako binigyan ng OAC. Kung tutusin, ang laki ng ko, matagal na akong OFW. Opo. Tapos sabihan niya ako ng ganyan, wala siyang pakialam kung mawalan ako ng trabaho. Grabe naman yung yun officer na yun walang pakiramdam. Anyway ma'am, nilapit nyo na po ba ito sa ibang agency like sa PNP, ganyan, sa ano pa ba, sa yun nga, DFA, sa DFA lumapit na po kayo, or sa abogado, 'di ba? Nilapit nyo na po ba ito ma'am sa abogado, sa PNP, Ma'am Teresa? Hindi ko po nilapit. Sa kasalukuyang nilalakad ko yan, may gusto sa akin nun mag-interview, pero ayaw ko muna magpa-interview nun kasi nasa Pilipinas pa ako eh. Sabi ko, baka mamaya hindi na ako makaalis ulit. Kasi nag-a-apply nga po ako dito sa Dubai. Sabi ko, baka lalo hindi na ako mabigyan ng pagkakataon na makabalik ulit sa ibang bansa. Yun. So, ibig sabihin pala, ma'am, ito, balikan ko yung approach sa inyo ng mga officer ng DMW. Hindi maayos yung approach, ma'am, ng mga officer ng DMW sa inyo. Tama, Ma'am Teresa? Hindi maayos kasi una nung pumunta ako sa main office ng DMW sa Pasig. Pumunta ako kukuha na ako ng OAC, nandun ako sa window. May nag-a-assist na sa akin.
Akala ko mabibigyan niya ako ng OEC kasi tiningnan niya ang mga papers ko, mga documents ko na requirements, yung kontrata, visa, yung working permit, ticket. Kasi may return ticket po ako nun eh. Akala ko bibigyan niya na ako kasi wala naman siyang reklamo. Tuloy-tuloy yung niya, pag-check ng paper ko. Tapos yung may nagsabi sa kanya na katabi niya, ayun, hininto. Yung katabi niyang din, staff, hininto yung sinabihan yata siya na Kosovo yun Ayun, in-stop niya yung pag-process niya ng OAC ko. Hanggang sabi ko, sir, bakit ayaw mo akong bigyan? Ayun, dinala na ako doon sa office, doon sa pinaka-head, yung Sir Clark na. Siya na ang nagsabi sa akin na hindi talaga pwede magbigay ng OAC papuntang Kosovo. Nakipag-arguan pa ako doon. Wala. Sabi ko, bakit yung iba naman nakakabalik, nabigyan ng OAC, bakit hindi nyo question yun na may OAC sila? Kasi yung kaibigan ko, nag-umpisa lang yan doon sa kaibigan ko na nakakuha ng OAC sa Baguio. Kumuha siya ng OAC sa Baguio, nabigyan siya. Kaya nga umuwi din ako kasi sabi ko, nabibigyan naman pala ng OAC. Ngayon, ito palang OAC ng kaibigan ko, pinakancel na main office na DMW. Kaya hindi rin siya nakabalik. Kaya dalawa po kami hindi nakabalik. Alright. Eto ma'am, baka naman kasi ma'am hindi kayo binigyan ng OEC kasi baka kulang yung documents nyo. Ma'am Teresa. Wala po kasi sa pare-parehas lang po yung documents namin, yung mga nakabalik, yung mga nabigyan ng OEC. Pare-parehas lang po yung documents namin. Ano po yun? Bago po kami umuwi, pina-authenticate namin yung kontrata namin doon kasi yung daw po ang kailangan. Pina-authenticate namin doon sa Kosovo, Ministry of Kosovo. Kaya may tapat po yun, yung kontrata namin. Lahat, pati yung mga letter of guarantee, marami pong requirements. Kompleto po kami noon. Basta ayaw lang po talaga nila magbigay. Kasi ang reason nila ayun na yung daw. Paano daw kung may mangyari sa amin doon? Sino daw protekta sa amin? Sabi ko, bakit di nyo muna tingnan yung bansang Kosovo kung maganda ba doon or hindi? Kung inaabuso ba kami doon or hindi? Sa totoo lang, ang ganda-ganda ang mga amo doon, ang babae. Wala kaming problema doon. Tsaka sabi ko, dati naman nagpapabalik kayo. Bakit mayroong mga, yung mga dati na, may mga OAC na dati. Bakit mayroong silang ganon? Kung hindi kayo nagpapabalik dati. Ngayon lang talaga sila nag-stop ng pabalik ng Kosovo. Alright. Baka naman ma'am, meron kayong bad record dun sa Kosovo kaya ayaw kayong bigyan ng OEC. Ma'am Teresa. Ako sir, wala. Basta ayaw lang talaga nila magbigay. Yun ang reason. Alright. Ito ma'am, bago tayo matapos, ano ang inyong gustong sabihin, ipaabot na mensahe sa DMW kung sakaling marinig po nila ito? And kung meron kayong gustong idagdag ma'am na hindi ko na itanong, sige ma'am, ibigay ko ulit sa inyo ma'am ang linya. Go ahead po. Sige po. Mga officer po ng DMW, lalo po yung pinaka-head dyan, si Sir Clark. Kilala niyo po ako, sir. Alam niyo po, ako po yung papalik-balik dyan sa inyo sa office niyo para bigyan niyo po ng OEC. Sa ngayon po ay nandito na ako sa Dubai. Sa awa ng Diyos, nakaalis na po ulit ako ng Pilipinas. After 6 months, ay 7 months po yata. Kasi May ako umuwi eh. So sana naman po, ngayon may mga umuwi din po dyan, bigyan niyo po ng pansin. Kung papabalikin niyo po sila ay sobrang unfair niyo po talaga, sir. Kasi nalaman ko maraming umuwi ngayon na galing Kosovo. Pag sila po ay nakabalik, talagang hindi niyo po ginagawa ang obligasyon niyo, sir, na i-check yung mga online OEC nila. Yun lamang po, sir. At saka po yung financial assistance na pinangako niyo sa amin, sa aming dalawa na hindi nakabalik. Kumusta na po kaya yun?
Siguro hindi nyo na po ibibigay yun kasi ako nakaalis na eh. Ewan ko lang po dun sa isa, sa kaibigan ko na nandiyan pa sa Pilipinas. Mag-a-update ako sa kanya kung naibigay nyo ang financial assistance na galing sa Action Fund. Yun po, yun lamang po. Sir, maraming salamat.